why do we eat munggo and paksiw na bangus tuwing Fridays of Lent, no? Actually, kahit hindi naman Friday of Lent, masarap kainin yung paksiw na bangus at saka yung munggo, lalo na if you are trying to be healthy. Pero siguro in the context of Lent, kasi pagka Friday, hindi ba talaga meron tayong fasting and abstinence, no? Fasting is yung one full meal lang, or pagka naman abstinence, you abstain from meat. At alam, ang bangus ay hindi meat at ang munggo ay hindi din meat. So kaya nakasanayan na kapag Biyernes, tuwing panahon ng Kwaresma, minsan nga, sabi ko nga sa inyo, kahit hindi panahon ng Kwaresma, munggo ang ulam o isda. No? So bahagi ito ng paghahanda natin sa panahon ng Kwaresma, no, sa pagdating ng Easter, no, na meron tayong mga ginagawang pagsasakripisyo, pagpipigil sa sarili for a higher good, no, kasi kung sa pagkain nakakaya mo na magpigil, mas lalo na sa ibang mas mahalagang bagay, lalo na siguro sa paggawa ng kasalanan, at papalitan ito ng ibang mga magagandang gawa o mabubuting gawain. No? Kasi halimbawa, hindi ka nga kumain ng mga kung anong pagkain tapos nanatili ka namang masungit. No? So, nasasayang yung pag-abstain mo ng meat, di ba? So, ang importante dito ay yung mensahe sa likod ng hindi natin pagkain ng meat. No? Ito ay para mas matrain yung ating katawan, yung ating spirito sa pagsunod sa Panginoon at sa paggawa ng mabuti. Hindi lang ngayong panahon ng Kwaresma, nawa, ito ay lalampas pa, no, pagkatapos ng Easter season. No? So, yun po yung paliwanag sa tingin ko, no, sa aga ng akin, kung bakit tuwing panahon ng Kwaresma, hindi ay ang ulam natin kapag Friday ay paksiw na bangus o kaya ay munggo. If you have any other questions for me, you can send them anonymously by clicking the link on this post. Thank you very much.